Heto na nga po yung pinakahihintay nyo. Marami pa pong nagme-message sa akin para po sa video nito. Sabi ko naman po sa inyo, konting hintay lang dahil mas madali po talagang magluto kesa po gumawa ng video. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo lahat. Wala po akong itatago dito po sa ating napakalambot, fluffy na yema cake. Kita nyo naman po kahit gaano ko pa po diinan or pisain yung pinaka-cake, magbabounce back lang po ito dahil ganyan po kalambot yung ating nagawang chiffon cake. Panoorin nyo lang pong mabuti itong ating video, alamin nyo po yung sangkap at proseso dahil ito pong ating pinaka-cake. Pwede nyo pa pong lagyan ng iba pang flavor, pwede nyo po itong gamitin sa inyong mocha cake, chocolate cake, strawberry cake at marami pa pong iba. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Sa isang mixing bowl, maglagay po tayo rito ng egg yolk. Hindi ko na po ipinakita pa kung paano ko po hiniwala yung ating egg yolk sa egg whites. Depende na po ito sa inyong proseso para naman po hindi maging ganun kahaba itong ating video. Maglagay rin po tayo rito ng white sugar at asin. Kailangan rin po natin dito ng oil. Ang gamit ko po rito ay chiffon oil para po sa mga gustong alamin kung ano po yung ginamit ko. Ilalagay ko po dyan sa atin pong comment box. Maglalagay rin po tayo rito ng vanilla at ang isa pa po sa nagdadagdag bango at sarap dito po sa ating chiffon cake, instead of tubig or gatas, ang nilalagay ko po rito ay royal. Yes, yung soft drinks po na kulay orange, yun po yung aking ilalagay dito po sa ating chiffon cake. Haluin lang mabuti hanggang sa tuluyan pong matunaw yung asin at asukal. Bago po tayo rito maglalagay ng harina, ang gamit ko po rito ay cake flour. Bali sinala ko na po ito ng 2 beses, kasama na po yung gamit nating baking powder. Malaki rin po yung maitutulong ng pagsasala natin ng paulit-ulit dito po sa ating mga dry ingredients bago po natin ihahalo dito po sa ating wet ingredients. Kapag nahalo na po natin yung ating baking powder dito po sa ating mixture, dahan-dahan na lang po tayo sa paghahalo dahil kapag nampasobra naman po tayo rito at ito po ay ma-overmix, makakapag-create po tayo ng maraming bubbles dito po sa ating butter. Then kapag well mixed na po ito, set aside po muna natin at gagawin naman po natin yung ating pong meringue. Sa paggawa po ng ating meringue, kung sakaling available po sa inyo ang cream of tartar, pwede po kayo maglagay rito ng 1/2 teaspoon. Pero kung sakaling hindi po, pwede pong white vinegar katulad po ng gamit ko ngayon ang inyo pong ilagay. Yung acid po kasi tumutulong para maging stable po ito pong ating gagawing meringue. Hindi ko na lang rin po ipinakita pa sa video pero sa tuwing gumagawa po ako ng meringue, lahat po nung aking gagamitin mula po dito sa ating mixing bowl, wire whisk, hanggang doon po sa pinakatinidor na pangbasag po ng itlog at yung bowl rin po na gagamitin natin doon. Gumagamit po ako ng tissue, binabasa ko po ito ng white vinegar, then pinupunasan ko po ito lahat. Sa ganoong pamamaraan po kasi makakasigurado tayo na hindi na po nagmamantika yung ating mga gagamitin para hindi rin po tayo mahirapan sa paggawa po ng meringue. Kapag protein na po itong ating egg whites, unti-unti na po nating ilalagay yung ating pong white sugar. Paunti-unti lang po para hindi naman po bumagsak yung ating pong ginagawang meringue. Bukod po sa ipinapakita ko, sinasabi ko na po ito sa inyo lahat para naman po yung pinaka-outcome ninyo ay parehas po ng aking ginawa dahil hoping po talaga ako na gawin nyo po itong negosyo at makatulong po sa inyong pamilya. May isa po ako nabasang comment na madamot daw po ako dito po sa ating recipe. Hindi ko po siguro masasabing madamot dahil lahat naman po sinasabi ko, lahat po sinishare ko kahit po ito'y aking pang negosyo. Mabagal siguro oo dahil aaminin ko po sa inyo, hindi ko po talaga kayang mag-shoot ng video. Tinutulungan lang po ako ng aking mga anak. Kung hindi po sila available, nasa school or nasa trabaho, wala po akong katulong sa pagbuo po nitong ating video. Hindi ko po talaga ito magawang mag-isa. Kayang-kaya ko pong magluto. Kung po pwede lang po, nadalhin ko na lang kayo sa aking kusina para po turuan, gagawin ko. Pero po doon po sa pag-shoot po talaga ng video, hirap na hirap po ako. Kaya hinihingi ko rin po yung inyong pangunawa na sa bawat requested video nyo, hindi ko po agad ito ma-upload. O ito naman po yung indikasyon para po malaman nyo na okay na po itong inyong meringue. Kapag nakakapag-create na po kayo ng ganyan pong patusok, pwede na po ito. Ihahalo na po natin ito sa atin pong cake batter. Dito nga rin po pala, ipinapakita ko lang po sa inyo ngayon na pwede po kayong gumamit ng atin pong hand mixer. Pareho lang din po yung magiging outcome, basta pareho lang din po yung proseso na inyo pong gagawin.
Sa parteng ito, madalas nagkakalintik-lintik na, maganda po yung inyong cake batter, maayos po yung inyong meringue, pero sa pag-mix niyo po nito, doon po nagkakaroon ng malaking problema. Kapag hindi niyo po kasi ito na-mix mabuti, or kapag nasobrahan naman po kayo sa paghahalo nito, babagsak po yung meringue at hindi na po magiging maganda yung pinaka-outcome ng inyong cake. Gaanan nyo lang po yung paghawak ng inyong spatula, huwag kayong mag-isip ng kahit na anong problema dahil dito po talaga kailangan magaan lang po yung paghahalo nyo. Kapag medyo napuwersa nyo po kasi ito, babagsak po yung meringue, makakapag-create po kayo ng marami pong bubbles, hindi na po talaga maganda yung inyong magagawang cake. Don't worry kung nakailang beses ka na pong pumalpak sa paggawa po ng chiffon cake, hindi ka po nag-iisa. Kahit po yung panganay kong anak nahirapan po sa paggawa nito. Pero katulad po nung sinasabi ko sa kanya, gamitin ang cut and fold process, huwag pong sumuko, ulit-ulitin lang po hanggang sa makuha na po talaga yung technique. Pasasaan ba maa-achieve nyo na rin po yung resulta na gusto nyo. Pwede nyo pong gawing 3 to 4 addition yung paglalagay po ng meringue dito po sa ating butter. At huwag nyo nga po palang kalimutan, dito po bago po ako mag-umpisang mag-mix po ng ating cake batter, nag-preheat na po ako ng ating oven dahil mukhang matagal lang po dito sa ating video pero kapag gagawin nyo na po ito, madali lang naman po talaga. Dito po sa aking oven, pinipreheat ko po ito ng 15 minutes. Kapag nagpantay na po yung kulay, wala na pong puti at manilaw-nilaw, tigilan nyo na po sa paghahalo para hindi nyo naman po ito ma-overmix. Sa akin po ang palatandaan ko na maganda po yung nagawa nating butter ay kapag wala po itong maraming bubbles at kapag para po itong malaking marshmallow na smooth at napakalambot tingnan. Dito po, pwede na po kayo magluto, diretso na po doon po sa pinaka-packaging ninyo. Dahil nga po aluminum foil pa yung gamit ko rito, pwede pong diretso na dito. Pero mostly po ang ginagamit ko, niluluto ko po talaga ito sa isang pan dahil para sa akin mas maganda po yung resulta at mas nadadalian po ako. Naglagay lang po ako ng parchment paper sa pinakailalim. Then tingnan nyo naman po, kaya ko po nasabing mas madali po ito para sa akin. Dahil isang buhusan na lang po dito po sa ating pan. Hindi ko na kailangan pang sukatin or timbangin isa-isa dun po sa mga aluminum pan. Isang lagayan lang, then diretso na po agad salang. I-flatten lang po natin yung pinakaibabaw at huwag na huwag niyo pong kalimutang itaktak po natin ito para naman po ma-release yung malaking bubbles na atin pong na-create. Dapat po sa puntong ito natapos na pong ma-preheat yung inyong oven. Importante po kasing after po natin itong mailagay sa ating pan, maisalang po agad natin. Dito po sa gamit kong oven, pinreheat ko po ito ng 160 degrees Celsius. Ang init po ay taas at baba ng 15 minutes. Then after nyan, isinalang ko na nga po itong ating pan. Ibibake naman po natin ito ng 25 minutes. Still, nakadepende pa rin po kasi talaga yung pagluluto natin sa gamit po nating oven. Dapat po gamayin nyo po yung oven na inyo pong ginagamit. Another technique, kung tinaktak po natin ito bago isalang, itaktak rin po natin ito kapag tapos po nating lutuin. Then after nyan, itaob po natin ito sa cooling rack at hayaan po natin tuluyang lumamig yung pinakapan bago po natin ito tanggalin. Habang pinapalamig naman po natin ito, gawin na po natin yung ating pong yema frosting. Kung umabot ka sa puntong ito ng ating video, malamang nagugustuhan mo ito. Pwede po bang pakicomment kung saang lugar ka nanonood dito ngayon nang malaman naman po ng inyong mommy loves kung hanggang saan umaabot itong ating yema cake recipe. Para naman po sa ating gagawing frosting, pagsasama-samahin lang po natin sa isang pan yung ating pong egg yolk, condensed milk, evaporated milk na pwede rin po tayo ritong gumamit ng fresh milk, kaunting cornstarch. At ang sikreto na ngayon i-reveal ko na po, naglalagay po ako ng all-purpose cream, kaya naman po mas creamy at napakasarap po ng ating yema frosting. Ito po ay optional lang pero kung mapapansin ninyo, dahil sa mga sangkap na ating nilagay, medyo lighter na po yung kulay ng ating frosting. Kaya naman po maglalagay ako rito ng kakaunti lang po na food coloring. Kapag well mixed na po ito, isalang na po sa ating kala na ang lakas ng apoy ay medium to medium low heat. Then patuloy lang po tayo sa paghahalo hanggang sa ito po ay kumulo at ito po ay tuluyan ng lumapot. Kapag ito po ay kumulo na, haluin pa po ito ng 1 minute bago patayin po yung apoy sa ating kalan. Then dito na po tayo maglalagay ng butter. Tutulong naman po ito para maging rich yung ating frosting. O diba, frosting pa lang nakakamayaman na. Haluin lang po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong mag-melt yung ating butter bago po natin ito isasalin sa isang lalagyan.
At para lang po hindi ito magkaroon ng film or yung parang skin po sa pinakaibabaw, lagyan po natin ito ng cling wrap at ilapat po natin ito hanggang sa pinakaibabaw po talaga ng atin pong frosting. Kung medyo nagmamadali sa pagpapalamig, pwede nyo po itong ilagay sa inyo pong fridge. Kapag nahawakan na po natin yung ating pan at hindi na po talaga ito mainit, pwede na po natin itong tanggalin. Hindi nag-deflate kung ano po yung size nung after po natin itong mataktak kanina. Dapat po ganun na ganun rin po once na matanggal na po natin yung ating pong pan. Palambing naman po ang inyong mommy loves, pa-like and share naman po nitong ating video para makarating din po ito doon po sa mga gustong magluto ng ganito pong klaseng cake. At tingnan nyo rin po yung pinakaibabaw, dapat po kapag tinanggal po natin ito pong ating cooling rack, wala pong didikit na cake dito or hindi po mapupulit yung pinakaibabaw dahil kapag nangyari po iyon, underbake or kulang po kayo sa oras ng pagluluto. Importante rin po na huwag po kayo magbukas ng pinakapintuan ng inyong oven hanggang hindi pa po ito naluluto, huwag niyo po muna itong bubuksan. Close up na po ito sa ating camera kung gaano po kalambot ito pong ating cake at kahit pipiin pa po natin ito, magbabounce back lang po talaga ito. Then hahatiin lang po natin ito sa gitna at bawat isa naman po hahatiin naman po natin sa 3. Bawat cut po nito ay kasyang-kasya po sa aluminum foil pan na ang size po ay 8 inches by 4 inches at ang pinakalapad naman po ay 2 inches. 6 pesos lang po yung bili ko dito. Para po sa mga nagtatanong kung saan po ako nakakabili ng ganito kamurang aluminum foil pan, ilalagay ko po yung link sa ating pong comment box. Walang filter, walang kadaya-daya. Kitang-kita nyo po kung gaano po kalambot yung nagawa po nating chiffon cake. Basta sundin nyo lang po yung ating mga sangkap. Ganun na rin po yung proseso. Parehong-pareho po talaga tayo ng magiging outcome. Dahil wala po akong tinatago sa inyo ritong kahit na anong technique o kahit na ano pa pong sangkap. Ayan ha, sa mga nagre-request, per cups, teaspoon, tablespoon po yung binigay ko sa inyong sukat kanina. Then doon naman po sa mga gumagamit po ng timbangan, sa bandang dulo po nitong ating video, ilalagay ko naman po yung per grams at per ml. Kung may requested recipe pa nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below. Baka po sa susunod, yan na po yung magawan ko ng detalyadong video. Sa puntong ito, malamig na rin po yung ating yema frosting. Ibubuhos na po natin ito sa pinakaibabaw. At tingnan nyo naman po kung gaano rin po kasmooth yung ating yema frosting. Para lang po ma-ensure ninyo na smooth po yung pinaka-frosting after nyo po itong maluto habang ito po ay mainit-init pa, salain nyo na po ito. Bawat aluminum foil pan po, 1/2 cup ng ating frosting yung ating ilalagay. Punong-puno po ito at kung may sasobra man, hatiin nyo na lang po ito sa 6. Then, gagadgaran na po natin ito ng keso sa pinakaibabaw. Kahit anong brand naman po ng keso ay pwede nyong gamitin. Pero syempre sa magtatanong, ilalagay ko na lang po yung link sa ating comment box. Para may idea po kayo kung anong keso po yung aking ginamit. Yan po ay hinahati ko po ng 16 pieces bawat isa. Sa pagpipresyo nga po pala nitong ating yema cake, much better pong mag-full costing kayo. Dahil magkakaiba nga po yung ating lugar, napakalaki po ng posibilidad na magkakaiba po yung presyo ng ating mga bilihin. Dapat po lagi kayong magkukwenta para hindi naman po kayo malugi at hindi naman po sobrang mahal ang inyo pong paninda. Ito pong ating aluminum foil pan, may kasama na pong lid or cover. Then yung pinaka-sticker po natin, in-order ko lang din po online. Ilalagay ko na lang din po ulit yung link sa atin pong comment box. At heto na nga po yung ating napakalambot, bukod po sa napakasarap at napakabangong yema cake. Isa sa panindang mapaproud po talaga kayong ibenta dahil hindi po kayo ipapahiya. Medyo napahaba po itong ating video pero sana po pinanood yung mabuti at nasulit ko po yung inyong oras dahil kapag pareho po tayo na naging outcome, pwede nyo po talaga itong pagkakitaan, babalik-balikan at matutuwa po yung inyong mga suki. Hanggang sa muli po nating pagluluto!